aking tawag, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat, hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa mga may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat nararito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa aking pong pagdarasal at pagninilay sa mga pagbasa natin ngayon, isang tinig ang umaalingaw-ngaw sa aking puso na naisabihin ng Diyos. Marahil hindi lang sa akin, kundi sa bawat isa sa atin. At ang naisabihin sa atin ni Jesus Nazareno, alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Pinagsimba ka niya ngayon upang marinig ang mga katagang ito na sana'y makapagbigay lakas loob sa atin. Alam ng Diyos ang kailangan mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam ng Diyos ang kailangan mo. Kaya sabihin mo sa kabila, kaya tiwala lang. Magtiwala tayo sa Kanya. Manalig tayo sa Kanya. At kaya nga siguro nagsisimba tayo tuwing linggo sapagkat malakas ang ating loob. Bagamat tayo hindi karapat-dapat, bagamat tayo nagkakasala, ganun na lang ang awa at pagmamahal ng Diyos. Hindi lang sa alam niya ang kailangan natin, higit sa lahat, ibibigay niya ang tunay na kailangan at makabubuti sa atin. Ang naniniwala na alam ng Diyos ang kailangan natin
at ibibigay niya. Hindi yung hinihiling lang natin, kung hindi ibibigay niya ang mas makabubuti sa atin, pumalakpak nga ng mas malakas. Opo mga kapatid, alam niya ang kailangan natin at ibibigay niya. Hindi yung hinihiling lang natin. Kaya wag ko kayong magtaka kung hindi binibigay lahat ng hinihingi natin. Ngunit kung tayo'y magiging bukas sa Kanya, ibibigay niya ang mas makabubuti sa atin. Alam niyo yan mga magulang, hindi lahat ng hinihingi ng anak nyo, binibigay nyo. Pag lahat binibigay nyo, nai-spoil lang yung anak nyo. Pero ang tunay na magulang, hindi mo man ibigay lahat ng inihingi, tiyak yun, ang ibibigay mo naman yung mas makabubuti sa Kanya. Ganun ang ating Diyos. Kaya wag tayong parang asal bata rin na nagdadabog, nagtatampo, nagmamarakulyo pag hindi ibinigay ng Diyos lahat ng inihiling natin. Ganun na lamang ang Diyos. Kaya nga nagsugo siya ng mga tutulong sa atin. Kaya nga sa lumang tipan, nagpadala siya ng mga pastol. Hindi lang yung mga pastol ng tupa, kung hindi mga pinuno, mga taong tutulong sa mga tao, gaya ng mga hari, mga propeta, mga taong sasalamin sa malasakit, pagmamahal at tulong ng Diyos. At mga kapatid, tayo ring lahat mistulang pastol, sapagkat may pinagkatiwala sa iyo ang Panginoon. Ang pamilya mo, ang mga kaibigan mo, ang kapwa manggagawa mo, kung sino man ang kasama mo, pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kasama ka ng isang samahan, lahat tayo mga pastol. Ang mga pinuno natin sa bayan, ang mga pinuno sa simbahan, sa barangay, lahat ng mga ito'y pastol. Ngunit ang nakakalungkot mga kapatid, gaya nga ng sinabi ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa, ang mga sinugong pastol hindi naging tapat sa kanilang panunungkulan, sa kanilang pagtawag. Sa halip na silang maging salamin ng Diyos, sila pa ang sumira sa Diyos. Kaya nasira din ang bayan. Kaya ngayong linggong ito, maganda rin ipagdasal natin ang ating mga sarili na tayo maging mga tunay na pastol. Naamoy nyo na ba? Hindi yung amoy ng palengke ng Quiapo. Naamoy nyo na ba? Nalalapit na ang eleksyon. Kaya marami na naman na magpipresenta sa atin. Marami na naman ang maghahanap sa atin. Kung ngayon, hirap na hirap tayong hanapin sila, makipagkita sa kanila, huwag kayong mag-alala. Ilang buwan na lang, tayo na nga hanapin nila. Tayo na ang sasaliksikin nila. Pupuntahan pa kayo sa bahay ninyo. Biruin niyo yun. Ngayon, di tayo makapunta sa opisina nila. Ngayon, pagkatapos ito, sila na nga hanap sa atin. Dati hirap na hirap tayong umabot sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Kakamayan na nila ulit tayo. Magpipresentang mga pastol. Sana huwag na tayo magpaloko, magpabudol. Sana huwag natin ipagpalit sa halagang 500 piso. Yung 3 taong pahirap. Yung 3 taong hahanapin natin sila uli. Magmamakaawa na naman tayo. Sa darating na mga buwan, sila magmamakaawa sa atin. Ganun nangyari sa Israel. Kaya nga galit na galit si Jeremias, galit na galit ang Diyos.
sapagkat hindi naman naging tunay na pastol. Bakit? Sa halip na sila'y magmalasakit, sila'y nanakit. Yun daw ang huwad na pastol. Sa halip na magmalasakit, nanakit. Di ba minsan ganun din kahit tayo, kahit yung ibang tinuring nating pastol. Sa halip na pagmamalasakit ang hatid sa atin, pasakit. Dahil kulang sa paglilingkod, kulang sa kalinga, kulang sa pag-ako sa responsibilidad. Ganun daw ang huwad na pastol. Hindi nagmamalasakit, hindi nararamdaman ang daing ng kawan. Kaya nga gutom na ang kawan, hirap na sa traffic, hirap na sa mga pagsakay, sa pagbiyahe, hirap nang maghanap ng trabaho. Hindi pa rin ito nararamdaman ng tunay na pastol. Kaya tuloy lang ang mga masasayang buhay. Hindi yan po ang tunay na pastol, yung hindi nakadarama sa daing ng kawan. Sa halip na magmalasakit, nananakit, pasakit pa. Tayo ho kaya, anong uring pastol tayo? Tayo ho ba yung nakadarama din? Tayo ho ba yung nagmamalasakit din? Pastol ka ng iyong mga anak. Alam mo pa ba ang nangyayari sa iyong anak? Tapos magagalit tayo. Bakit ka nagdroga? Siguro naghahanap siya ng malasakit nang may makikinig sa kanya sa bahay. Pero wala. Busy ka. Abala ka. Kaya yun, napasama siya sa masamang barkada. Pinabayaan mo. Sa halip na tulungan mo siya sa pag-aaral. Ayan, kumapit sa patalim. Iba sa atin, tabi-tabi po. Siguro nga, iba gusto mag-diborsyo para makarami. Ang dami mo nga, nakarami ka ng anak, hindi mo pa nagutan yung mga anak mo. Tinatakasan mo, tinatakwil mo, hindi mo pa nga kilalanin yung anak mo. Gagawa-gawa ka. Playboy ka. Madami kang kinasama. Pero hindi mo pinanagutan. Hindi ka nagmalasakit. Kaya sabi ko nga po sa inyo, pag natuloy ang diborsyo niyan, ang unang kawawa ang mga bata. Ang unang biktima ay ang mga bata, ang mga anak. Pastol tayo, pastol ka ng asawa mo, binubugbog mo, inaapi mo, hindi mo binibigyan ng karapat-dapat na pagtulong at pagtustos. Pagdasal natin na tayo maging tunay na pastol. Nagmamalasakit, hindi nananakit. Sabi rin ni Jeremias, sa halip na gabayan ninyo ang tupa, pinabayaan ninyo. Ito rin daw ang isang huwad na pastol. Hindi naggagabay, sa halip pinababayaan niya. Hinahayaan mo lang, sige, gawin mo yung gusto mo. Alam mo nang masama, para walang gulo, sige, okay lang yan, para walang away. Hindi na ako makikialam, kahit na alam kong walang katarungan, kahit na alam ko kasinungalingan na ang kinakalat. Sige, bahala kayo. Handaan niyo yung sinabi ni Jeremias, parurusahan kayo ng Diyos. Sa halip na gabayan nyo, pinabayaan nyo. Ang mga huwad na pastol, sa halip na magmalasakit, nananakit. Sa halip na magabay, nagpapabaya. At si Jesus Nazareno, nakita natin, alam na alam niya ang kailangan ng lahat. Kaya nung nakita niya yung mga alagad niya, galing sa misyon, anong sabi ni Jesus Nazareno? Halina, magpahinga tayo. Alam niya yung mga pagod.
Pagod ka na ba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang malakas pa o pagod na? Pagod na sa mga responsibilidad? Pagod na sa pagiging tapat? Pagod na sa pagiging mabuti kaya natutokso tayo? Magwala na lang kaya ako? Iwanan ko na lang kaya lahat to? Magpakasama na rin kaya ako? Gumanti na lang din kaya ako? Pagod na ako magpatawad? Pagod na ako magmalasakit? Ngayong araw na ito, sinasabi sa ni Jesus Nazareno, halika, lumapit ka sa akin. Alam ko ang kailangan mo. Alam ko makabubuti sa iyo. Sa akin ka magpahinga. Huwag sa beer house. Huwag sa casino. Huwag sa kulasisi mo. Huwag kung saan-saan ka magpunta. Hindi ka makahanap ng pahinga doon. Akala mo lang yan ang magbibigay sa iyo ng saya. Pagkatapos din, punta ka sa beer house, inom ka, kinaumagahan, sakit lang ng ulo, may hangover ka pa. Pumunta ka sa chicks mo, o yan, punta ka, masaya ka ngayong gabi, bukas sisingiling ka na, wala kang pambayad. Guguluhin ka na habang buhay. Tatakutin ka pa. Punta ka sa casino, punta ka sa sugalan, saya-saya mo nga, kinaumagahan, wala nang laman ng bulsa mo. Dahil talo ka rin naman, hindi ka mananalo doon. Kaya ang sabi ni Jesus Nazareno, at ito'y napakaganda ginagawa natin ngayon, halik kayo. Sapagkat ang tunay na pagpastol, magbibigay pahinga. Hindi siya yung nagpapahingal, nagpapapagod. Kaya nga si Jesus Nazareno, kahit ang dami-dami niyang ginagawa, hindi siya nauubusan ng lakas. Sapagkat siya ang bukal ng pahinga. Sa kanya nang gagaling ang kailangan nating hininga. Kaya siguro nga, ang mga napupunta dito sa Quiapo, napapabuntong hininga na lang. Natitiyak ko marami sa atin, siguro napansin mo yung katabi mo kanina, ay Panginoon, pagod na ako. Ay Pong Nazareno, ang dami ko ng problema. Ang dami kong pasakit. Pahingi ho ng konting pahinga. Hayaan natin ang mahal na Poon sa pagsunod natin sa Kanya, sa pagbukas ng puso natin sa Kanya, sapagkat siya ang tunay na pastol. Siya magbibigay pahinga. Yung word na pastol, ang ibinibigay niya, hingal. Pinapahingal tayo. Pinapagod tayo. Tayo yung gumagawa ng dapat nilang gawin. Tayo yung naghihirap dahil sa dulot nilang kapabayaan. Kaya sana tayo maging tunay na pastol. Nagbibigay pahinga, lakas. Hindi ka nagbibigay pahingal. Dahil sa iyo napapagod, ikaw nagtatrabaho. Yung anak mo ang naghihirap, hindi ikaw. Yung asawa mo lang ang naghihirap, hindi ikaw. Lahat ng tao nahihirapan na, pera lang ikaw. Hindi ka pastol. Sapagkat ang tunay na pastol, hindi ka pahingal, kundi nagbibigay pahinga. Kaya't sa misang ito, pagdasal po natin ang bawat isa na tayo maging tunay na pastol, nagmamalasakit, hindi nananakit, naggagabay, hindi nagpapabaya, nagbibigay pahinga, hindi pahingal sa kanyang kawan. At kung ganun man ang mundo natin ngayon, huwag tayo mag-alala. Sabi nga ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, naririto si Jesus Nazareno, ang mabuting pastol. Si Jesus Nazareno na magtitipon sa atin. Si Jesus Nazareno na nagmamalasakit sa atin. Si Jesus Nazareno na magbibigay lakas sa atin. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Sumunod lang tayo sa Kanya. Makinig lang tayo sa Kanya. Kaya
sa pagpapatuloy ng misang ito, sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami, iyong mga tupa, iyong kawan, iyong mga alagad. Marami po sa amin ngayon, pagod. Hindi lang pagod ang katawan, pagod na ang pag-iisip, pagod na ang kalooban sa mga maraming pinagdadaanan sa buhay. Patawad po kung minsan kani-kanino kami bumabaling, kani-kanino kami nakikinig at sumusunod. Samantalang kayo naman po ang nakakaalam ng lahat ng kailangan at makabubuti sa amin. Patawad din po kung kami rin sa halip na magmalasakit, nananakit. Kami rin sa halip na gumabay, nagpapabaya. Sa halip na tumulong, kami pang nagiging makasarili. Tulungan niyo po kami, mabuting pastol, upang ang ipinagkatiwala niyo po sa amin, mapangalagaan namin, at higit sa lahat, mailapit namin sa inyo. Kayo ang aming lakas at pag-asa. Kayo ang aming mabuting pastol. Wala na kaming ibang pupuntahan pa, kundi ikaw. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.